Great day, Project High! Welcome to Project High 4.0 Digital Blueprint. Get ready to be inspired and equipped with skills and strategies coming from the top leaders of the community. To all our subscribers around the globe, this is Project High 4.0 Digital Blueprint. All right. Hello, 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 Project High community. Of course, we are now back at it again sa sobrang ganda and sobrang exciting na training natin for tonight. And of course, gusto ko po munang batiin lahat ng mga participants natin here in our Zoom event. So of course, ayan, mabilis pong dumadami ang ating numbers. So talagang paramihin po natin. We are currently 304 here in our Zoom. Ayan. So of course, bago po ang lahat, I would like to greet everyone. Good evening, ayan, good afternoon, good morning, magandang tanghali, ayan, sa kung ano man po ang oras, ayan, sa inyong mga bansa right now. So, I am very, very honored to be your host for this Zoom event dahil, ayan, ang atin pong trainer ay hindi po basta-basta, di ba? Talaga pong sobrang credible ang tatawagin po nating trainer later on. But of course, first of all, I would like to introduce myself. My name is Coach Rosil Ziayanto. I am from Bicol and I am very, very excited to be your host for tonight. Ayan. So, 322 participants. I would love to see all of you type there in our chat box. Ayan, kung nasaan po tayo right now. Ayan, sige po. I will try my very best na banggitin 'di ba, yung mga bansa kung nasaan po tayo right now. So of course, yes, you heard it right. You are now live sa iba't ibang panig ng mundo. Ayan. So UK, ang nauna ko nabasa may Kuwait. Ayan. Sige po, from Jeddah, Malaysia, Abu Dhabi, Scotland. Andyan po ang aking tatay. Yes, anak po ako ng OFW. Ayan. So, may Qatar. Ayan. Bulacan, Daet, Cam Norte. Mga Bicolano. Ayan. So, I am also a Bicolana po. Fresh from Daraga, Albay. Ayan. So, may Kuwait ulit, Abu Dhabi, Cebu, Pasig. Ayan. Saudi Arabia, Bacolod City, Macau. Ayan, Fiji. Oh my gosh, may dream destination. Ayan, Lebanon, Butuan City, Samar, Laguna, Taiwan, Kuwait, yan, Pampanga. Ayan, sobrang dami po natin dito from Europe, Italy, Pakistan, ayan, Germany. Wow. So I do believe karamihan, I believe almost majority po sa atin dito are OFW. So with that alone, gusto ko po muna pong i-commend lahat ng mga OFW partners po natin dito na alam kong mga busy, 'di ba? Meron po tayong mga full-time job, but then you are here, 'di ba? Watching our training live. So, sa atin pong mga full-timers, yan, especially sa ating mga hubbers, ayan, dapat tayo po yung talagang maingay, di ba? Maingay sa GC, maingay dito sa chat box, and at the same time, please do share the link sa mga kasama mo dyan, sa mga leader mo, di ba? I believe this kind of event is for those people po na talagang gustong magkaroon ng resulta dahil dito, ayan, ituturo po sa atin yung isa sa pinaka-importante, di ba, na skill na kailangang matutunan po nating lahat. Okay? So again, I am requesting each and every one of you to invite lahat ng kakilala po ninyo na part ng ating community, di ba? Isend mo ito sa lahat ng leaders mo, co-hubbers mo, sa mentor mo, di ba? Kasi sabi nga nila, repetition is the mother of all learning, di ba? So dito, I believe talaga pong marami tayong matututunan, okay? Or mari-review, ayan, talaga pong lalo tayong magkakaroon yan, ng clarity, 'di ba, sa ginagawa din natin. Kung papaano, ayan, I would like to introduce now our topic, 'di ba? Kung paano ba talaga
ang effective. Ayan, okay? At gusto ko pong diinan sa word na effective. Okay? Closing the deal. 'Di ba? Kasi marami namang ways, marami namang patterns, marami tayong kanya-kanya, 'di ba? Ng mga talagang tactics how to close the deal. Pero ito pong pakikinggan natin tonight for this specific training as to how to specifically, 'di ba? Paano yung effective talaga. Okay? So, I do suggest lahat po ng mga naandito, take out your notebooks, your pens, 'di ba? Your millionaire's notebook because I do believe that the pen, 'di ba? O, kung meron ako, dapat meron din kayo. Yan, the pen is sharper than the mind. Okay? Pwedeng marami kang matututunan, pero kung hindi mo yan masusulat, baka pagising mo, wala na. Okay, so again, our 390 participants, ayan, nakalabas na ba lahat ng notebooks, lahat ng pens, 'di ba? So sa lahat naman din po ng mga nagre-record, ayan. So wag lang tayo hanggang record, 'di ba? Panoorin. And ulit-ulitin. Okay? Ayan. So 396, 98. Ayan, goal natin minimum 500, guys. Sige, push natin 'to. Ayan. So of course, once again, welcome. Ayan, sa lahat po ng mga bagong pasok, we are now 400 plus. Ayan, sa atin pong lahat ng participants here from all across the globe. Ayan, may Hong Kong na tayo. Ayan, madaming Hong Kong. Qatar, ayan, Saudi Arabia, okay, malapit din pong Middle East. So, good afternoon, ayan, sa lahat po ng mga naandito from our business partners, business associates from different parts of the world. May Greece na, ayan, Singapore, ayan, so dumadami po ulit sa ating chat box. So, once again, this is Coach Rosil Zianto, fresh from Bicol. Ayan, taga Bicol pa po tayo. So, also representing Technocrat community, of course, with partnership with Project High Community. So, once again, konting rules lang din po tayo, 'di ba? Para po sa lahat ng mga naandito. Yes, I do believe hindi po kayo pwede makapag-unmute or on cam, but rule din natin dito na kapag naandito ka na, kung wala ka man lang ginagawa, 'di ba? Hindi ka naman OFW. Okay, wala ka namang full-time job aside from this one, okay? All eyes, all ears ka muna. Okay? Kasi iba pa rin talaga yung feeling, 'di ba? Ng live mo tong pinapanood at the same time real time mo siya na nasusubaybayan. Nakikita mo yung mga comments, nakikita mo kung paano din po ito binabagsak, 'di ba? Ng talagang live na live ng ating mentor ngayon na mag-train po sa atin. Okay? So all eyes, all ears, and most definitely, okay, stay till the very end. Ayan. So kung kayo po ay naandito sa 423 and counting, 'di ba? Talaga pong magstay tayo hanggang dulo. Ayan, hanggang sa mag-leave na ang lahat. Dapat ikaw yung natitira dito, 'di ba? Matira mayaman, sabi nga nila. So anyway, of course, I am very excited to introduce this amazing person who will be discussing our topic for tonight. Okay, but I do believe before anything else, we have a video. So to our tech, please play the video. Panyero, may gusto akong sabihin sa'yo. Ilang gabi na akong hindi tinutulog ito. Kailangan sabihin ko to sa'yo. O ano yun? Meron ako napanood na video, mga taong hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Mahihina ang koneksyon, hindi magaling magsalita. Pero balita ko, kumikita raw ng kalahating milyon kada buwan. Illegal yan. Scam yan. Di yan totoo. Totoo nga, panoorin mo pa. Ay, tinamaan ka na magaling. Nakabili po kami ng lupa, napagawa po kami ng bahay, two-story, at may 2 kwarto sa halaga po ng 6 million pesos po. At hindi ko naisip sa buong buhay ko na magkaroon ako ng ganito dahil grade 6 lang ang natapos ko. Kaya kung kayo nakapagtapos ng pag-aaral, kung nakaya ko, mas kaya niyo. Di yan totoo. Kalokohan yan. Too good to be true. Totoo nga, 14 years na nag-ooperate globally yung kumpanya at Filipino-owned. Don't want
Talaga? Oo, totoo yun. Iba-ibang lahi nga ang sumasali. Teka, sasali ka na ba dyan? Oo naman, konti lang ang kapitan. Hindi ka ba nahihiya? Papasok ka dyan? Abogado ka na? Hindi, ang purpose natin dito hindi lang kumita, kundi makatulong sa mahihirap. Imagine mo, abogado tayo. Paano tayo nakakatulong sa mahihirap? Di ba nililibre natin yung kaso? Pero after 3 to 5 years, tapos na ang kaso, mahihirap pa rin sila. Dito sa negosyong ito, pag yung mga mahihirap, natulungan, naturuan natin, pwede natin mabago ang buhay. Di mas mataas na antas ito bilang abogado. Kung ayaw mo, ako na lang. Tingnan mo ko, after 1 year, nasa akin ang huling halakhak. Nakapagkapi na nga. Isas. And the rookie of the year is Andrew Maduro! For us, Ace Loban is not only a business, we call it a family. Akala ko nung bata pa ako, ang pinakamagandang trabaho sa buong mundo ay maging abogado. Mali pala ako. Ang pinakamagandang trabaho pala sa buong mundo ay yung trabaho na kaya mong baguhin ang buhay ng ibang tao. All right. So of course, he is from Easy Top 500, a lawyer by profession, a millionaire maker, and a six-figure earner. Walang iba, kundi si mentor, Attorney Drew Magturo. Hello, good morning, Luzon, Visayas at Mindanao at saka mga business partners natin around the globe sa Asia, sa Middle East, okay, sa Europa, saan pa ba? Okay, thank you, Coach Jusil. Okay, high energy. Drew Magturo! You end it with a high note. Okay, next time. So good morning. Kamusta naman kayo, project? Kaya gusto niyo na matuto? Ito naman another episode ng Digital Blueprint. Okay, ito ang inaabangan training sa community online. Kung ikaw ay isang OFW na business partners namin, itong opportunity for you to learn sa mga business partners na natin sa Pilipinas. Okay, it's time for you to listen, to learn, and to master this important skill. Ito ang art of closing the sale. Maraming magaling mag-present. Pero bakit hindi napapapayin? Kasi hindi magaling mag-close. Okay? Magaling ma-prospect, magaling mag-present, pero hindi magaling mag-close. It's better for you to be called the closer. Hindi kailangan presenter. Magaling yan. Yan ay closer. Okay, sa mga nag-close sa kanilang team, pwede maging guide. Alam natin may kanya-kanyang style, may kanya-kanyang strategy, okay, para magkameron ng closing, pero pwede itong maging guide sa inyo. Ito hindi teorya, ito ay based sa experience ng inyong lingkod. Actually, ito ay based sa pag-close ng kahit nga sa legalidad. Pag-closing ng client sa pagiging abogado sa mga kliyente, nagagamit ko rin ito. Imagine mo, this encompasses all, kahit saang negosyo, lalo-lalo na dito sa ating negosyo ng Orbis Victus International. Are you ready? Are you ready? Okay, pwede mag-comment muna dyan. How's my audio? I'm just checking my audio. Can you please comment number 10? Number 10, if my audio is okay. Number 10, good evening. Number 10, para mahina. Okay, at comment mo kung nasaan lugar kayo. Nasa Luzon, nasa Visayas, at nasa Mindanao. Nako, ayan. Nako, maganda. So, very
Siyempre, basta Project Hype, malakas sa akin ang Project Hype. Tinamaan na magaling yan. Oh. I'm too busy lately. I'm too busy lately. And lastly, I was elected as the Vice President ng Integrated Bar of the Philippines. Ito isang asosasyon ng mga abogado. So maliban, pag sinabi ng prospect mo na siya ay busy, ay mukhang isa. So sinabi ng prospect mo na hindi niya kayang magnegosyo kasi siya ay busy, ay pakita mo agad na si attorney magturo. Ipakita mo agad. Okay, kung may proper matching, mas busy ka ba kay attorney? Tinamaan na magaling yan. Okay? So, it's either you are not a good closer. Pag sinabi niya busy niya, hindi mo nasagot. Okay? Alam mo naman sa totoo lang, dito sa ating negosyo, tayo ay tinuturuan, ang new distributors ay tinuturuan paano sagutin. Paano sagutin ang mga tanong. Pero tanong ko, naturuan ba sila kung paano magtanong ng tamang tanong? O yan ang paksa natin sa Art of Closing the Sales. So, House My Audio, kamusta naman kayo dyan? I-comment nyo kung nasa lugar kayo, nasa Luzon, nasa Visayas, o nasa Mindanao, nasa Europa, nasa Middle East, nasa Antarctica, nasa Asia. Okay, ano ng panahon dyan? Ano ng petsa? Ano ng oras dyan? Sa mga business partners natin na kinakarir ang negosyo, please be ready with your notebook and pen. Sa mga distributors naman natin na part-time at nakikinig lang, good luck. Tinamakan ng paggaling. Ha? Sana mapanood mo ito sa replay sa ating community. So we are about to start. Cute ba tayo dyan? Ha? 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 Screenshot ka tayo? Screenshot ka? Okay, yung mga ating mga technical na mga mata-technical, 3, 2, 1, go! Okay, so ano tayo? Dapat kanina pa tinamaan na magaling yan. Okay, let me share the screen. Nasaan na yung natin dito? Here. Sa baba. Here. Ito. Yun. Sige, pag-uusapan natin yan. Share. So, makikita maliwanag ba ang ating slide? Baki-comment ka kung maliwanag ang ating slide. Nasaan na kayo? Maliwanag ang ating slide. Nakikita nyo na ba ang ating slide? Please comment yes kung nakikita mo na ang ating slide. Dito natin, itabi natin ito. Tinamaan ng magalingan. Okay, so magandang pag-uusapan natin, The Art of Closing the Sales by Attorney Drew M. Magturo. Ako po yan. Sa mga hindi nakakilala po sa inyo, sa inyong lingkod, isa po akong abogado by profession. 29 years na po ako in the practice of law. At ginagawa ang negosyo ng Alliance in Motion Global, okay, part-time. I'm doing the business part-time. Okay, so ibig sabihin kung ikaw ay kung ikaw ay isang professionals, kung ikaw ay isang OFW, kung ikaw ay isang traditional business owner, at ginagawa mo rin, pareho tayo. Ang maganda kasi dito nung ginagawa ko ang negosyo, first 2 weeks po na ginagawa yung negosyo, ako po ay naging Gold Executive Award, and after 2 months, I earned my first $1 million. Okay, I became a member of the Millionaires Club after 2 months. O, di ba? How about that? Okay, pagdating sa material things naman, marami na rin tayong accomplishment, marami na rin tayong recognition dito, pero hindi natin pag-uusapan yan. Okay, tama na yung ang pakilala ko isang abogado. Okay, doon pa lang dapat tinamaan ng magaling. Dapat pay in agad ang mga prospect mo kasi may kasama kaming abogado dito na magtuturo sa iyo pag sumali ka. Hindi mo iisipin kung paano gagawin. Step by step, ipoprovide ng community. Are you ready? The Art of Closing the Sales by yours truly. Okay, so eto na, game na tayo. Nasaan ba ang Art of Closing? Sa cycle. Sa cycle ng ating pagnenegosyo. Okay, tanong mo parang, Sa cycle ng ating pagnenegosyo, andun yata sa taas. Okay, nasa taas yata. Sa cycle ng pagnenegosyo, makikita nyo po dyan kung nasaan ang closing the sale. Magsisimula tayo sa prospecting, pagkatapos i-invite natin or ipipresentahan natin, and after presentation, usually, closing na. Okay, dyan na makikita ang tigas ng iyong, kung magaling ka mangumbinsi. Okay, closing, then after that, kung hindi mo ma-instant pay-in, ma-HATSP, dyan na papasok ang matinding follow-up. So prospecting, magaling ka, it's either online or face-to-face. Okay, it's either ginagamit mo on social media sa pamprospect. Okay, invitation, paano ka mag-invite sa event, paano ka mag-invite sa ganitong klase, paano mo ini-invite, may mga keywords dyan. Sa presentation, may kanya-kanyang presentation. It's either ang presentation mo ba nagsisimula sa VIP, nagsisimula sa one account, nagsisimula sa sa product ng accident insurance, diyan malalaman, at sa bandang dulo nandiyan na ang closing, ang walang kamatayang closing, diyan mo makikita. Are you a closer?
Okay, it's better to, kasi minsan magaling ka mag-prospect, magaling kang mag-invite, magaling kang mag-present. Pero if you are not a good closer, mahihirapan ka magka meron ng pay-in. Mahihirapan ka magka meron ng commission. Tinama ka na magaling. Siyempre, doon tayo sa commission. At yan napapasok ang follow-up. Okay, let's go! Ready na ba lahat? Ready na ba lahat? Ready na ba lahat? Uminom muna kayo ng tubig at baka ma-dehydrate kayo mga dalawa. Baka ma-dehydrate. Okay, gutom kayo sa kaalaman. Alam ko na yan. Tinama, pag sumanib sa iyo ang kapangyarihan ng alam ko na yan. Okay, naku, good luck. Diyan na nagsisimula ang lahat. To be honest with you, just mastering etong naka-flash, just mastering this, 50%, medyo hayahay ka na. Kasi why? 50% is the skill. Okay, medyo pwede namang 35%. 35% is skill, 35% ang mindset, attitude, or character. Then the remaining is action. Tinama ka na magaling. Alam mo nga mag-present. Alam mo nga mag-closing. Alam mo nga ang proper positive mindset. Pero hindi mo naman pinuput into action ang alam mo. Wala din. So para sa akin, 33. Okay, hello sa inyo lahat dyan. Okay, tayo. Closing is 50% aura and 50% skill. So basically, nakita nyo sa diagram, it's all about the skill. Ano ba sa Tagalog ang skill? Sige nga, mag-comment ka nga dyan. Ano sa Tagalog ang skill? Oo, nahirapan kayo, no? O, type ka? Ano sa Tagalog ang skill? Wala nag-type. Ano? Kakayahan kayo dyan. Kaalaman ay knowledge. Kakayahan kayo is ability. Kasanayan, very good. Sino may sabi kasanayan? Kasanayan. Ang Tagalog po ng skill ay kasanayan. Ibig sabihin, nasanay ka. Kung bago ka lang, hindi ka pa sanay. Hindi ka pa skillful. Okay, so it's all about skill, kasanayan. Ibig sabihin, palagi mong ginagawa. Kung hindi ka nagpipresent at hindi ka sanay, kung hindi ka pa nagko-close, wala ka pang kino-close, hindi ka pa sanay sa closing. Kasanayan. Hashtag kasanayan. So ang closing is all about skill and 50% aura. Nagkwento dyan. Marami akong kwento sa aura. Basta aurahan. Hindi ko naman sinasabing alam nyo ba? Marami ako nako-close. Kaya lang ang sinasabi nila, alam nyo po, medyo hindi ko naman naintindihan ang presentation nyo, pero alam nyo, magpipayin ako sa inyo because of your aura. Because of aura. Okay, meron ganyan, merong purification di Guzman to everyone kasanayan. Purification di Guzman. Tapos na ang Tagalog ng kasanayan, ng skill. Yung iba naman napresenta ng mga magagaling. May mga magagaling. Okay, pag nagtatanong naman sa akin, attorney, sabi ko, kung sino una nag-present, doon ka pumunta. Okay, kaya lang siyempre, attorney, iba ang aura nyo sa inyo. Ako kasi iba ang aura nyo. Okay, walang ka-effort. Pero kasanayan, ngayon, tanong, ikaw ba ay may skill? Tanong, pag may skill, ikaw ba ay may skill? Okay, number two, ikaw ba ay maaura? Ikaw ba ay maaura? Ito yung walang effort. Ito yung ramdam ng kausap mo na you are passionate. Ito yung aura mo na positibo at ito yung nakikita na nagniningning ang iyong mata. Kaya pag ikaw yung makikipag-usap, kita mo ba? Parang kaya ka pa nagkikipag-usap, maningning ba ang iyong mata? Ang mata mo ba ay parang bituin sa langit na nangungusap, tingin mo pa lang, matindi ang kamandag nun. Parang nagayuma na, yung para bang nabudol na, yung para bang na-hypnotize. Yung mga aura yan. Aura yan, okay? So it's an aura. Yan. Closing the sale is an art. It's an art. It's a beautiful art. Kaya kung ikaw ay artist, magaling ka magpinta, magaling kang mga flowery words. It's an art. Okay? Kahit na sobrang galing mo, minsan kahit na magaling ka, kung hindi ka naman magaling, na parang artist, magaling ka pinta. Diba? Hindi ka makakapag-close. It's an art, kaya nga it's an art. Ikaw na dapat na magaling sa sales, magaling sa closing, dapat
para artist ka rin, magaling kang magpinta. Paano mo pinipicture ang future na naghihintay pag sila ay sumali sa negosyo? Pag-uusapan natin, may sense of humor. Wala po akong sense of humor. Sabi ni Honor SCLK-LX2, may sense of humor. Ako ba yan? Ako ba yan, Honor? May sense of humor? Diyos ko, kung sense of humor lang ang pwedeng ibenta, mayaman na po ang inyong lingkod. Bakit naman may sense of humor? Dapat aurahan din. So what is, is your ballpen and notebook ready? Game na tayo. Ikaw yan, attorney. Yan, papangalanan mo, Honor, kung sino ang may sense of humor. Sense of humor. Salamat, may sense of humor. Ay nakakadagdag ba ng aura ang sense of humor? Kaya nga, isa sa i-develop nyo, tinamaan kayo ng magaling, ay magkameron ng sense of humor. Kasi kung ikaw ay salesman, kung ikaw ay nasa sales at nasa marketing ka, pag wala kang sense of humor at para kang tinamaan ng magaling, na parang binagyo at hindi ka man lang marunong umiti o mag-arap. Sama mo mga joke. Yes, the best talaga ang may sense of humor. Salamat, Rainy. Always smile. Ay gusto nyo mapag-usapan natin dito ang image. So what is the general principle of closing? The general principle of closing is you only close the closable. Pakitype nga dyan ang ibig sabihin. What is the general principle of closing? You only close the closable. Ano ibig sabihin? I-close mo lang yung mga taong interesado kasi kung hindi interesado, hindi yan closable. Okay? Ibig sabihin, attorney, may mga ganito kasi, attorney, pwede magpa-close sa'yo? Bakit? Negative ito negative sa negosyo natin Attorney, may mga words pa, attorney, tayo ito Pag sa network marketing, alam mo yung tayo, ibig sabihin negative. Ano ibig sabihin nun? Why do we have to convince yung mga taong sa simula pa lang, ayaw. We work for those people, we work for the willing. We work for the willing, yung gusto. Kung ayaw, edi wag. Tinamaan ka na magaling. Ano yung pipilitin mo? Pumunta sa palengke, nagbibenta ka ng isda. Yung customer naghahanap ng karne, pipilitin mo, isda. Sinundan mo na hanggang palakad-lakad siya, hanap ng karne. Ikaw na nagtitinda ng isda, pinipilit mong bumili ng isda. Siyempre, you cannot sell your fish. Kasi bakit? Ang hinahanap ay karne. Ganon din sa pagnanegosyo. Kung ayaw sa negosyo natin, ibang nahayap, wala. Bakit pipilitin? So kung negatibo sa negosyo, kung ayaw magnegosyo kasi hindi naman na-develop ang pagiging business mind, yung mindset ng pagiging negosyante, yun din ay meron. Kaya ang tanong ko, pag ikaw ay isa sa mga linya mo dapat, business minded po ba kayo? Kasi merong business minded, may career, business oriented, career oriented. Ako, career-oriented ako and business-minded. Kaya nga, ang tanong dyan is, business-minded ba yung magiging kausap mo? Hindi tipong, wala akong hilig sa mga ganyan. Ayoko magnegosyo. Sapat na, tama na ang buhay ko. Mga ganyan mga linyahan, you should be sensitive. Pwede niyong kumbinsihin, pero on my part, hindi naman sa pagmamalaki, kung ayaw mo, wag ka lang magtatanong ng legal kasi may consultation fee kang 5,000. Ganun na kayo. Pag may nagtatanong, di ba? Pag may nagtatanong, ito style ko kasi. Pag may nagtatanong sa akin, attorney, pwede ba magtanong? Hinahalukay ko muna yung conversation namin sa chat. At one way or another, pag yan ay inoperan ko ng negosyo at ayaw, sabihin ko sa kanya, may bayad ang consultation fee. Yan. Maniwala ka, tinamaan ka na magaling. Bakit ko i-deliver? Kaya nga ako ikaw ay business partners natin sa OBI, free kang mag-legal consultation. Ang sinasabi ko nga magpapakilala ka lang. Attorney, easy po ako. Attorney, OBI distributor po ako. May tanong po ako. Yan. Yan ang mga keywords. Okay? So you only close the closable. Magkipag-usap ka o i-close mo, ibentahan mo ng negosyo natin, ibentahan mo ng produkto sa mga taong interesado. Simple as that.
Okay? You only close the closable. Kaya nga, hindi na lahat ng tao kino-close. Alam mo naman alam mo kung bakit nahihirapan ang mga distributors? Pinipilit ang mga taong ayaw. Kaya minsan hard selling. Kaya minsan iniiwasan, ay mga ganyan-ganyan ako, hindi ka tatantanan yan, kaya hindi ka naintindihan, kaya ibablock ka. Kasi hindi nila alam kung paano tanggihan. Kasi karamihan sa ganitong klase negosyo, hard seller. Okay? Naintindihan nyo ha? Tinamaan tayo na magaling dyan. Yan, define closed deal. Pag-usapan natin. For purposes of discussion, let's define first para nagkakaintindihan, para same wavelength tayo. Ano ang closed deal? Ang closed deal ay may mga requirements. Okay, ito naman ay para sa opinion ng inyong lingkod. Number 1, ang closed deal is bibili siya ng produkto o kukuha siya ng accident insurance. Okay, number 2, nagsabi siya ng specific date. And number 3, yung specific date na yan ay soon. Okay. Uulitin ko, there are 3 requirements para sabihin na closed deal. Number 1, nag-agree na siya na bibili siya ng products. Number 2, nagbigay siya ng specific date. Kung kailan yon at yung specific date na yun ay soon. Okay. Exam. Sabi ng prospect mo ay bibili siya. Okay. Interesado siya sa negosyo. I-inform ka raw niya. Kung kailan. Tanong, is it closed deal, children? Is it closed deal? Closed deal? Interesado ako pare, interesado ako sa negosyo mo. Inform kita kung kailan ako magsisimula. Is it closed deal? Sino? No, not yet. Yes. May yes ba? Okay? Sige nga, sabihin mong yes. Yes, closed deal. Tinaman na magaling. Ang galing ko talaga mag-mindset. Sabi ko yes, may mag-yes talaga. Di ba? Okay. Hindi siya closed deal kasi hindi siya nabigyan ng specific date. Interesado siya pero hindi siya nabigyan ng specific date. Gets nyo? Talaga tinaman kayo na magaling. Okay, number 2. Next example. Sabi niya, okay, magkukuha siya ng accident insurance sa April. Diba? Example number 2, closed deal o hindi? Diba? Closed deal o hindi? Tinanong ano? Closed deal, sabi na closed deal daw. Sabi ni hindi po, may no. Kukuha ko ng accident insurance pare sa April. Is it closed deal? Think, Closed deal ba? Closed deal? Mga children, mga students natin dyan. Okay, yan ay hindi pa closed deal kasi ang isa sa mga requirements is specific yung date. Okay, although specific yung month na April, hindi specific. Anong petsa sa April? Tinamaan ka na magaling. Okay, example number 2, magpipay in ako. Di ba? Pare, bibili ako ng accident insurance mo. Kung accident insurance, pare, bibili ako ng accident insurance. Di ba? Kukuha ako sa second week of March. Sige ga. Example number 3, is it closed deal or not? Is it closed deal or not? Second week of March daw. Sige nga. Not yet. Yes. Closed deal po. Yes. Hindi pa closed deal kasi at specific date sa second week ng March. It should be parang, kukuha ko yan pare, March 10. Ano sasabihin mo, Atty? Pag sinabi niya na second week of March, huwag kang papayag. Dahil ikaw estudyante ni attorney magturo sa closed deal, sabi mo, pare, anong petsa sa second week of March? Yan ba, mare, ay March 10 o March 11? So dapat specific. Kahit na sinabing second week of March, although second week, mayroon pa siyang available na specific date. You ask. Okay, second, ano ba, March 10 o March 11? Okay, so hindi pa siya closed deal. Ang sabi naman niya, mare, pag-iisipan ko. Di ba? Pero interesado ako, is it closed deal o hindi? Galingan nyo. Tanungin mo, ikaw ba, nakakarami ka na bang correct? Yes ba yan? Pag-iisipan ko? Siyempre hindi. Kasi wala pa siyang desisyon. Kasi kung bibili siya, kasi pag-iisipan niya pa.
Maliwanag tayo, ha? Magagaling ang children, magagaling ang mga tinamaan ng magaling estudyante. Kaya nga, okay, game. Know the profiles, may kausap ka, o may papakausap sa'yo ang iyong downline. Ikaw ang in charge sa pag-close deal. You have to check the profiles, or you have to know the profiles of the person subject of the close deal. Ipapa-A sa'yo. Apply, may ipapa-A ako sa'yo. Sige, isalang mo, ano ba yan? You have to ask, ano bang profile ng i-close mo? Okay, it should be Gen Z, millennials, may alpha dyan pa, may mga sakatakot pa. Gen Z, baby boomer, silent gen. O, yan ang mga generation profile. O, attorney, may edad na. O, attorney, may edad na yung pinakausap ko sa'yo. O pag may edad na, as a good closer, hindi mo pinag-uusapan dyan ang mga pangarap. Lola, makukuha mo dito ang pangarap mo sa buhay. Pag inabot ka ng tinama ka naman, tatama ka ng kidlat. Hindi ka lang tinamaan na magaling. Siyempre, pag medyo may edad na, naghihintay na ng liwanag yan. Hindi na pangarap ang pinagkikwentuhan dyan. It could be, gusto niya lang ng product. Kung if you are selling easy, gusto niya ng product. O, di ba? Hindi na pwede. Siyempre, pag accident insurance, hindi na pwede sa accident insurance mabentahan yan. O, sabi mo, may lola, maganda yung produkto, pwede mong ikuha ang anak mo. O, yun, di ba? So now the generation mo, so hindi na pinag-uusapan ang mga pangarap. Pag baby boomers yan, ganun din ang baby boomers. Pag Gen X naman, ang pinag-uusapan nyo ay stability na yan. Kung either bahay yan, o travel, o magandang sasakyan na yan. Okay, medyo, na yan, made na yan mga yan. Gen Z, millennials, at mga alpha gen, ang pinag-uusapan dyan ay mga instant na result. So, ibig sabihin, ano ba yan, guys? Ay, ano to? 29 years old. Pag dyan ang pinag-uusapan dyan, either gadget, travel, o di ba? Mga pumunta sa mga lugar na mga Instagrammable. Yan ang mga dapat you should know the subject. Hindi pwede pinag-uusapan sa mga 18 years old o 20 years old ang mga pangarap sa buhay kasi hindi sa kanila appealing 'yon. Appealing sa kanila ang travel, gadget, mga pamorma, sapatos, mga ganyan. Gets nyo? O, para pag magpapa-A o magpapa-close deal ang team mo, alam mo ano bang profile niyan? Ano bang profile niyan? O, di ba? Yan ba ay empleyado? Yan ba ay OFW? Yan ba ay may traditional business owner ba? Yan ba ay professional? O, di ba? Para alam mo lang. Para alam mong bubunutin mong alas sa pag-close ng sale. Ay, anong to? Doktor o attorney yata ito. O, tama, ready ka na. Ready ka na. Para makikita mo ngayon kung may picture tayo. O makikita mo na ngayon kung pwede mong kung meron ka na nakasave ng link ng page ni Attorney Drew. Pero ano po pala, kaya attorney po kayo, ipadala ko po ito, send po ng link. Ito po yung aming kasamang abogado dito. O something like that. O, di ba? You can use ang ABC rule ito ang ABC rule it's a person or thing that will help you in closing the deal. Okay, pinadala mo yung page ko. Ayun, abogado po yan. Okay, kasama po namin yan. Oh, di ba? Para alam mo lang, para yung panghaplas ng tuhod, yun ang dapat. Panghaplas ng tuhod pag matanda na. Pwede ba kantida? Panghaplas ng tuhod. What if wala pong profile? Anong walang profile? Sabi ni Ace, anong walang profile? Anong walang profile? Ibig sabihin yung background ang profile. Oh, di ba? Wala siya? 0 years old? 0 years old, di ba? Ibig sabihin, meron 0 years, Ace, sabi ni Ace, punta ka sa comment section. Paano po if walang profile? Ano sabihin walang profile? Paano po pag hidden or anonymous? So, kaya pag hidden or anonymous, tinamaan ka na magaling, you ask, ibig sabihin hindi mo na form. Alam niyo ba yung form? Just go prospecting 101. Ibig sabihin you ask, may pipresentahan ka, ano po ba ang trabaho? Pero paano malalaman? Ano po pinagkakabalahan niyo po ngayon? Empleyado po kayo ngayon? Opo, ay ano pong klase empleyado? Andito ako sa abroad eh. Kayo po yung isang OFW. OFW po kayo, permanent migrant workers. Iba rin yun. Ako, estudyante ka pa lang. How would you know the profile of your prospect? You will know them by asking. Tinamaan tayo na magaling. Ibig sabihin, napresentahan mo, hindi mo alam ang profile. Yan, tinamaan na magaling. Paano pong hidden o anonymous? You ask kahit na hidden. Di ba hidden o anonymous? Kita mo? Tinamaan. Kaya alam nyo na kayo hindi umaabot sa presentation o hindi umaabot sa closing the sale kasi sa basic na yung unang basic na skill na prospecting,
ay sabit. Sabit. Alam nyo na. Okay. Para alam mo, nga pala, no? Kaya nga itong ganitong training, pandagdag ba sa kaalaman mo, tinamaan ka na magaling. Okay, next. Yung profile, kaya makikita niyo mas maraming kabataan kasi bakit ibang energy ng mga kabataan versus matatanda. Magpipresent ka, i-AA mo, i-schedule mo sa Zoom ninyo, ang Zoom ninyo ay mga 8:30, ang guest mo ay 70 years old. Gising pa ng 8:30 yung 70, tulog na yun. 7:30 patulog na ang senior. Kaya alam mo na, naku, attorney, parang hindi interesado. Bakit hindi umattend ng Zoom? Pinadalang ko po ng link. Number one, 70 years old, alam pa mag-download ng Zoom meeting application. Sino ang bungol? Ikaw ang bungol. Nakakatawa naman. Yun may bungol eh. May bungol somewhere at ikaw yun. Nagpadala ka ng Zoom link sa 70 years old. In-invite mo pa. Ay tulog na. Kaya kailangan knowledge is power. Ito ganitong training ay www.antibungol.com.ph. Okay? No, the reasons why. Minsan kasi, di ba may post ka sa Reels, may post ka sa TikTok, may post ka. Naghaw. Attorney, naghaw. Ano daw? Ang tanong is, saan naghaw? Anong klaseng post o caption ang nakapost na kung saan siya naghaw? Di ba? Anong post? Ano sabi niya sa post niya? Ikaw ba isang empleyado? Mag-comment ka kung saan. Kung interesado ka, naghaw. Di ba? Tapos bibenta mo ng VIP, empleyado VIP. Medyo bungol din. Kaya nga matindi talaga. Kaya sa negosyo ito talagang kailangan talaga matuto kayo. No, ha? Alam mo yung reason bakit siya naghaw. Sabi mo, ikaw ba ay permanent migrant workers o OFW na may savings? May programa ako sa'yo. Naghaw. Tapos kaduluduluhan, walang pera. Bakit po kayo naghaw? Ay ang caption ko po ay para sa mga savings. Hindi po ako bungol. Ikaw po ang bungol. Kaya nga, depende sa caption. Okay? Depende sa caption. No, the reason bakit siya naghahaw. Ano bang dahilan niya? Ba naghahanap pa siya ng trabaho? Ikaw, di ba, magagaling din ng mga nasa Project High. Kasi naghahanap ng trabaho, nabubuli-buli na maging appointment setter o magiging makabenta ng 3,150. Di ba? So, always know the reason bakit siya naghaw. Pag ikaw ay closer, napresentahan na ng downline mo, ng leader mo, bakit siya naghaw? Ang caption ko po, mentor, ay ganito. Gusto niya pong magnegosyo. Alamin mo. As a good closer, maliban sa generation profile, alam mo ang dahilan bakit siya naghaw. Alam mo ang dahilan bakit siya interesado. Apply. Pag-close naman ito, tapos ng presentation, ito OFW. Ito ay gustong magnegosyo, pero alam mo, mentor, na-scam ito. Alam mo na ngayon, as a good closer, nakuha mo yung profile, nakuha mo yung background, nakuha mo yung dahilan bakit siya nag-why. Ganun pala. Medyo guarded ka na sa mga na-scam na pala ito, may mga points ka na sabihin. Alam mo, legit po ang kumpanya. Ako may po ay nagpakikita po sa inyo sa video ko kasi para to show na ito po ay legit. Di ba? Tinan niyo po yung Facebook account ko po, naka-public po lahat yan. Hindi po yan naka-lock ang profile, di ba? Para makita nila, naka-verified po yung account ko, may blue check po yan. Tuksyon na mismo ang Meta po ang nag-verify at legit po yan. So, makikita mo pa lang, magiging madali ang closing kung alam mo ang mga basic like profiling and ang dahilan bakit siya nag-why. Good morning, Tahir. Good evening, Tahir. Okay, next. Closing starts from the opening. Mahirap pala tayo. Bilisan na natin. Tinamaan magaling. Usually, ang closing sa dulo. Kasi na-close sa bandang dulo eh. Pero if you are a good closer, you will realize that closing starts from the very beginning. Sa simula pa lang. Tanong. Nagpresenta ka. Pagkatapos ng matinding presentation, di ba? Sinabi na,
may puhunan pala after the presentation. May napresentahan ka na ba na biglang nagtaka sa dulo na sinabing, ay, may puhunan pala? Ikaw ba yan? Ikaw ba yan? Meron ka bang experience na ganyan? Na, ay, may puhunan pala. Comment? Naka-experience ka ba na ganyan? Or number 2, sa galing mo sa presentation, biglang sabi niya after, during the closing, ano sinabi niya? Itatanong ko muna sa asawa ko. Oh. Ikaw ba ay naging biktima ng mga katagang itatanong ko muna sa asawa ko o magulang ko o kapatid ko? Sige nga, sige nga. Ikaw ba ay nakakaroon? Okay. Number 2. Number 3, sabi niya, pag-iisipan ko after the presentation, pag-iisipan ko. Ikaw ba ay naging biktima? Sinabi after yung matindi mo at tinodo mong galing na presentation, sinabi pag-iisipan ko. Ikaw ba ay naging biktima ng sinasabing pag-iisipan ko? Kamusta naman yung mga nagtanong sa asawa? Kamusta naman yung mga sinabing pag-iisipan ko? Nakabalik na ba at sinabing naitanong na o nakabalik na ba dahil sinabing napag-isipan ko na? Bumalik na ba? Bumalik na ba? At dyan nagsimula ang salitang paasa ka sa kaglihitin mong paasa. Ay, nako. Tinamaan ang magaling. So, anong gagawin mo for you to prevent? Anong gagawin mo para ma-prevent yung mga ganong senaryo? Sa simula pa lang, sa simula pa lang. Okay, sa simula pa lang, ganito na ang gawin mo. Lagi tanong, ito, di paano mo, ito yung pwedeng iba ang style ng team mo. Ako, bago ako mag-present, ang ginagawa ko, sinasabi ko sa kanya, ito po ay isang negosyo na may maliit na puhunan na pwedeng kumita na malaki. In other words, sa simula pa lang, sinasabi ko na ito ay isang negosyo na may puhunan. Para pag wala siyang pera, aalma na agad. Ay, sandali, wala pala akong pera. Sa bandang huli, sinabi mo na sa simula, ito po yung negosyo na may maliit na puhunan. After the presentation, ang sabi sa iyo, ay, may puhunan pala. Ang sabi, bungol ka po eh. Bungol ka po eh. Capital B-U-N-G-O-L. Bungol ka pare, bungol ka. Sinabi ko na sa simulan na ito ay negosyo. May negosyo bang walang puhunan? Di ba? Feelings nga, pinupuhunan. Di ba? Bungol ka. So, hindi ka na mabiblame. Second, bago ako mag-present, ito sinasabi ko, ma'am, sigurado po ako, ito minsan mga OFW yung ganito eh. Ma'am, sigurado ako sa ganda ng negosyo ipipresent ko sa inyo, magugustuhan mo. Matanong po kita, in the event po na magustuhan mo, itatanong nyo pa po ba sa asawa nyo ito? Ano sasabihin niya? Ay, hindi ko na itatanong. Kaya ko na magdesisyon. Oh, very good. Pero pag sinabi niyang, yes, itatanong ko pa sa asawa. Pag nagustuhan ko ito, itatanong ko sa asawa ko. Oh, decision mo na yun. Ako, ang decision ko dyan, hindi ako nagpipresent. Sinasabi ko, andyan po ba yung asawa nyo? Pwede po ba sabay ko nang ipaliwanagan? Kasi ma'am, alam nyo, pag gugustuhan nyo, itatanong nyo sa asawa nyo, may mga tanong yung asawa nyo, hindi mo masagot kasi hindi mo matandaan yung presentation. Hindi ka sasabihin na sumali kasi hindi mo nasagot yung tanong. Di ba? So, anong gagawin natin, ma'am? I-schedule na natin kung kailan available yung asawa mo para isahang pasadahan na lang. Kasi alam ko pong magugustuhan nyo ito. Pero alam nyo, ma'am, yung asawa nyo, maraming binibiling piyesang motor, hindi sinasabi sa inyo, hindi nagpaalam. Ma'am, yung asawa nyo may chicks, pinaalam ba sa inyo? Lalaking kausap mo. Okay, yung itatanong na sa asawang babae. Alam mo, sir, ang daming delivery ng online ng misis mo. Hindi niya tinanong sa iyo, pero bakit ikaw ay magtatanong sa asawa mo? Away patani yun. Away patani. Oh. Ay, nako, Diyos ko. Ibig sabihin, na yung concern niya itatanong sa asawa, buti alam mo na. So, pag sinabi, ma'am, sigurado ako magagandahan ka sa ipipresent ko sa iyo, ma'am. In the event po na magustuhan nyo, itatanong nyo pa ba sa asawa nyo?
Di ba? Pag sinabi, hindi na, proceed. Yes, itatanong ko ba, kukonsultahin ko yung asawa ko. It's up to you whether to proceed or to defer. Ibig sabihin, i-defer, ibig sabihin, i-postpone muna yung presentation at sabihin mo na kung kailan po. Kung kailan po kayo pwede. Okay? Number 3, sumunod, ano pa ang senaryo? Pag-iisipan ko. O, ganito, sabi, ma'am, ito yung opening pa lang before the presentation. Ma'am, ibibigay ko sa lahat ng facts. Lahat ng kailangan nyo malaman sa negosyo o sa produkto o sa insurance. Ma'am, can you please be honest with me at the end of the presentation? Pag sinabi mong interesado kayo, pwedeng pagtulungan natin. But please, pag hindi po kayo interesado, can you please be honest with me and tell me na hindi kayo interesado? Sige. Para maliwanag, para ibig sabihin, open ka sa desisyon niya na hindi siya interesado. Para malilinan ka. Kasi naman sabihin na, interesado ako, pag-iisipan ko, tapos hindi naman sasali. Di ikaw rin. Diba? Huwag kayong matakot na sabihin ng prospect na hindi kayo interesado. Ano nga yung nasasabihin mo? Attorney, dagdag kaalaman na ito. Naku, yan ang sinasabi ng friend ko. Sabi. Yan ang friend ko. Sinabi ng friend ko, pag-iisipan ko. Yan, honor kay. Paano ko sinabi niya, ayoko, hindi ako interesado. Anong gagawin mo? A, aawayin. B, iba-black. 3, isusumpa. Ano sabihin pag hindi interesado? A, pili kayo sa multiple choice. A, aawayin. B, all of the above. All of the above. Bakit ito si Ace? All of the above. A, aawayin. B, iba-black. 3, di ba? Wag nang padaanin sa harap ng bahay. Papahiramin ng suka at toyo. So, hayaan na lang. Ayan. Isusumpa. Sabi ng iba, sabi ni Jojak, sumpa daw. Di ba? Smile, sabi ni Samsung. Hayaan na lang. Wag awayin. Baka masira buhay. All of the above. Yung mga all of the above, mga lihit. Ito kayong tinamaan ng mga ling. Ito, adagdag kaalaman. Pag sinabing ayaw, ito ang sasagot nyo, ma'am, pwede po ba ma'am na pag interesado na po, ayaw sa accident insurance, bakit ayaw? Dami nyo alam, nagustuhan o hindi maintindihan. Ganito lang yan. Pag ayaw, ma'am, okay lang po ba ma'am na in the event na magka-interest kayo kumuha ng accident insurance, okay lang po ba na ako yung unang tao nyong kukontakin? Number 1. Number 2, ma'am, pwede po ba na magpadala ako sa inyo ng mga informations and testimonies about accident insurance para ma-inform po kayo at for dagdag kaalaman. And number 3, ma'am, pwede ba malaman kung bakit po hindi kayo interesado para lang malaman ko? At ano po ang pagkakataon na magiging interested kayo sa future? Sabi niya, naku, hindi ko kasi maisip ngayon yan kasi uuwi ako sa Pilipinas. Maybe after 3 months. Di natin alam mo 3 months. Di ba, utak mo, tinamakan na magaling. Akala mo hataw-hataw lang. Akala mo post-post lang kami. Pinag-iisipan din yung negosyo. Di ba? Akala mo copy-paste system. Di ba? Nag-iisip din. Sayang ang isip. Ang pagkakaiba ng hayop at tao, ang tao at hayop parehong may isip. Pareho may utak, kaya lang ang tao nag-iisip. Pag hindi ka nag-isip, ano ang pagkakaiba mo sa hayop? At kasi ayaw mag-isip. Di ba? Nakita mo, hindi ko na-repeat yung tatlong dahil sasabihin pag hindi interesado. Okay, next. Are you ready to cross-examine the prospect? Para sa akin kasi, you have to cross-examine or ask the prospect. Attorney, may prospect ka, kinausap ka ng apply mo. Kamusta yung guest mo kanina sa Zoom? Di ba? Ano sabi mo? Positive. Wala nang positive. Tinamaan ka na magaling. Dapat nakakaintindihan that we should practically erase the word positive. Sasali o hindi. Ganun lang kasimple. Attorney, positive. Wala na. In other words, kailangan tanungin mo kung interesado ka ba hindi. Pero bibigyan natin ng konting art. Maliwanag. Okay, are you ready to cross-examine the prospect? Things to do before closing. Kung ikaw nasa Zoom, diba may prospect ko na may LCOP kayo ng team mo. Okay, may LCOP ng team mo. Okay, nag-video call ka, pinipresenta mo. Obserbahan mo yung pinipresentahan mo. Obserbahan mo yung guest mo sa Zoom. Number 1, yan ba ay nakahiga? Yan ba ay tulog? Naka-off ang camera? Paulit-ulit. Kahit ka dito sa team din, tinamaan naman, kahit dito sa team Kubega Family, pumapayag din na naka-off ang camera. Di ba? Tingnan, pag naka-off yan, malamang hindi yan nakikinig.
O tulog yan. Pag nakahiga yan, tulog yan. Maya-maya. May cellphone, nakahiga. 'Di ba? Sobrang galing ng speaker rin yun, nabitawan yung cellphone kasi nakatulog. Tinamaan ka ng bukol. Yung pambili ng insurance, nabukulan. Kung may insurance, papagamot sa bukol. You observe your prospect. Nagbi-video call ka, nagpi-present ka through messenger, di ba? Yung prospect mo naman, tinamaan ka ng magaling, hindi nakikinig, may ginagawa, nagduluto, nagpapakain, nagbababae, focus yun. At minaliit mo pa ang dating ng negosyo natin. Sabi mo sa kanya, ma'am, kung busy po kayo, mag-schedule na lang po ulit tayo kung kailan po kayo pwede. Kasi ma'am, maganda po. Negosyo po, ma'am, ito po yung negosyo na big time. Kung hindi naman, kung busy po kayo sa trabaho, tapusin niyo po muna ang trabaho niyo at let's schedule another schedule. Mga 20 minutes lang naman ito na complete and matinding focus ang kailangan. Kasi pinapabayaan nyo para lang may mai-report, tinamaan ka ng magaling. Pabayaan mo may busy-busy dito, may kausap, may nag-aalaga ng batang maingay sa abroad, sa Saudi, o di ba? Paano makapag-focus maingay pa malakas pa yung boses nung inaalagaan bata na umiiyak kaysa sa butis mo. Maganda pa ito, paano? Di ba? Medyo alam mo rin yan. Yung mga basic kasi. Sige. Kaya nga tinuturo ko sa inyo, hindi man maituro ng team, at least pinapak rin sa inyo. Okay? Kaya nga ayusin mo. Things to do. Check mo. Yan ba, pag umaattend ng LCOP, naka-open ba ang camera, nakikita mo ba nakatitig at talagang interesado, talagang moving forward. Alam mo na dapat, kung magaling ka na, umaattend ng LCOP, nakatutok ang camera. Pag ang camera ay nakatutok, makikita mo, walang kisame, bubong agad. Ay, naku. Nakita mo na sa sala pero nakita mo agad higaan agad. Ay, ano ibig sabihin nun? Walang kisame, wala pera. Kisame, hindi nagpalagay ng kisame, walang bubong. Number 2, nasa sala pero kwarto agad, walang divider. Hindi walang pera, parang dukha, hampas lupa't maralita. You have to observe the background. Di ba nakita mo may mga nasa kayo na may mga nakasampay-sampay pa mga bra at underwear sa likod o panties. Di ba? Parang may sampayan pa. Malanganin. Mapanghusga tayo. Ang totoo, ang mundo mapanghusga. Di ba? Doon pala makikita mo na ang profile ng background eh. Doon pala makikita mo kung may pera o wala eh. Kasi may pera o wala, Diyos ko. Doon pala you have to observe. Okay? 16 guide points how to cross-examine. Ang ibig sabihin, magtatanong ka sa prospect mo. Leading to whether it's a yes or no. Not necessarily leading to a yes. We are not here to convince. We are here to know whether your prospect is interested or not. Iba kasi kala nila ang closing, it's all about getting a yes. Yes, getting a yes. But be ready na okay lang na magkameron ng no. At least alam mo na itong kaibigan mo na umaasa ka na matagal mo nang hindi gusto mong imbitahin na-invite mo na kung interesado o hindi. 16 guys pa. We were taught how to answer the question in Tagalog. Tinuturuan tayong sumagot ng tanong pero hindi tayo tinuruan magtanong ng tamang tanong. As a lawyer, we were trained to ask the right question. Kasi kaya nga, yes or no. Kaya sinabi ba yes or no? Ikaw ba ang pumatay? Hindi po. Di ba? Nasaan ka nang nangyari ang krimen? Nasa Maisan po. Anong ginagawa mo sa Maisan? Tumatay po. Bakit ka? Ikaw ba ang pumatay? Hindi po. Di ba? May nakita ka na po bang tumatay na humahakbang-hakbang? Ang gulo. Grabe, meron ako isang kliyente. Bagong kaso ngayon yung 7 cases of rape. Sharing to you para na-excite ka. Ang alleged ng rape 17 years old. Sa probinsya, medyo iba na ang usapan. Yung alleged din rape 16 years old yung nang rape allegedly. Yung nang rape, yung akusado, yun ang kliyente ko. Ang rape ngayon, pag napatunayan ka, tinamaan ka na habang buhay ka, ay 7 beses ni rape. Ibig sabihin, 7 beses na habang buhay na nasa kulungan. Ibig sabihin, namatay ka na, pagkasilang mo, kulong ka agad. Ganun ba yun? Hindi. Tapos yung bata, pinapsychologist, ang utak niya pang 9 years old. So parang
16 years old siya, pero yung isip niya pang 9 years old. Parang hindi naman retarded. Parang ganun, ang baba ng IQ. Oh. Ako, ikaw isang magaling na abogado na si attorney Drew Pataranta, di ba tingaw, di magturo, anong gagawin mo? O, nung nalaman ko sa interview, ito palang bata na ito, parang, hindi, parang kinakaway. Sabi sa testimony doon sa salaysay ng bata, ni-rape siya, bumibili siya ng candy, may tindahan yung magulang ng akusado bumibili siya. Okay, bumibili siya. Ni-rape daw siya, hinila doon ni-rape. Number 2, kailan nangyari? Bumili daw uli siya, pangalawang beses bumili daw uli siya. O, ni-rape na naman daw siya. Bumili ng pangatlong uli sa tindahan. Ni-rape siya. Bali, 7 beses siyang bumili sa tindahan at every time bumibili siya, ni-rape. O, kung ikaw isang magaling na abogado, tinama ka na magaling pa paano ba yun? O, isa sa mga punto ko doon. Kung ikaw yung na-rape na isang beses, babalik at babalik ka pa ba? So, di ba? Na-rape ka na. Di ba dapat iiwas ka na? Hindi, bumili pa Nasundan pa ng pangatlo, pang-4, pang-5, pang-6, pang-7 In other words, may consent. May consent yung complainant. Oh, di ba? Ay, kung hindi ka magaling magtanong, tinaba ka na magaling. Hoy! Gusto din po niya. Gusto din. Ibig sabihin kasi ang pangre-rape ay pagka meron ng carnal knowledge o meron ng pagnanasa na ayaw at labag doon sa babae. Ay, kung ikaw ba naman ay hindi mo naman gusto, bakit ka uulit na bibili at bibili na bibili? Sarap maging abogado, no? Sarap din ang collection. Sarap maging abogado, no? Di ba? Kung ako ay magkamali doon, habang buhay yung kliyente, isipin mo, ang responsibilidad sa aking mga balikat na itong 17 years old na ito. Hirap, no? Yan. Kaya nga, sarap, kaya kasi attorney, mabigat yung mga kaso, pero ninegosyo pa ng negosyo natin OBI. Samantalang ikaw, wala ka na mabigat ng kaso, ikaw ang kinasuhan na ako pa. Kaso, kaya sabi mo, gusto ko, kaso, gusto kong magtumatin ng training, kaso, ano ka ba, negosyante o abogado ka, puro ka kaso, tinama ka na magaling. Kaso ka, naipanalo mo ang ngayon pa lang hinahawakan ko yung yung kaso. Yun nga yung pending pa lang. Tinamaan ka na magaling. Okay, 16 guide points how to cross-examine. Magtatanong ka sa prospect mo. Simple, number 1. Tanongin mo yung prospect mo, naintindihan mo ba? Di ba, napresentahan ng upline mo, napresentahan mo. O pwede ikaw ang nag-present, pwede ikaw rin ang closing. O, ikaw ang upline, napresentahan, tanongin mo, after ng ECOP. Tanong, after LCOP pa, kinakausap mo pa yung prospect mo, hindi na. O, text-text na lang, chat-chat na lang. Okay. Ask mo, naintindihan mo ba? Kasi alam mo kung bakit? It's possible na hindi ba naintindihan. Naku, hindi po ako marunong, hindi po ako sanay magbenta. O, tanda mo, ways to earn. One is to sell. Isa sa mga ways to earn is to sell. And isa sa ways to earn is to build the group. Ibig sabihin, kung ayaw niya magbenta, ibig sabihin, ang naintindihan niya lang ay yung one of the many ways to earn. Ay, hindi ito magbibenta. Pwede, option mo kasi magbenta, option mo hindi. Ang gagawin natin, magpapalaki tayo ng grupo sa kaliwa o grupo sa kanan. Di ba? Building na network para maintindihan. Ganun po ba yun? Di ba? Minsan you have to sama, naintindihan mo ba? Pag sinabi niya hindi, it's for you to, kaso bukol kasi hindi mahataw. Kaso bungol, sabi ni Elma. At hindi mahataw. Marami kasi negosyante na gusto maging abogado. Puro dahilan ng abogado kasi kumikita sa mga dahilan. Ano ba? Ang abogado kumikita sa mga dahilan. Maraming negosyante nagdadahilan. Naka ba? Gusto mo magnegosyo? Gusto mo maging abogado? Naintindihan mo ba? If it needs to explain again, do it. Explain mo agad. Naintindihan mo ba? Ganito lang, Mari. Bibili ka na ako kuha ng accident insurance. Covered ka ng 1 million o 500,000 tapos 2 members ng yung family pwede mo bigyan medical reimbursement na 100 o 200,000. Ha? Ayo pala nga, no? Nare-refresh muna siya bago mo bigyan yung mga entrada ng mga closing lines mo. Nire-refresh mo muna siya kung ano yung negosyo na present. Number 2, mga mamare, ang ganda ng negosyo. Ganda, excited ako. Magkano gusto mong kitain? Yes, kailangan pag-aralan. Kailangan pag-aralan ang negosyo. Ako nga, kung sino dapat ang, sabi ni
Sabi ni Galaxy A14, kailangan pag-aralan. Yes, kung meron taong dapat tamad ng mga aral, di ba dapat si attorney? Kasi ang dami ko pinag-aralan na libro at memorize. Di ba? 9 taon ako nag-aral. Tapos mag-aaral ulit sa negosyo. Kung meron taong tamad dapat mag-aral, di ba dapat ako kasi pagod na ako mag-aral. Pero pinag-aaralan ko rin yung negosyo. It's an awakening for you. Okay? Paano po pag easy? Paano pag easy? Di siya, ipakita mo yung product. Di ba product? Maganda yung products, di ba? Ganito. Ganito pa rin. Pag bumili ka po dito, Technoverse, di ba? Neoverse, meron kayong commission. I-summarize mo lang yung negosyo. Magkano gusto mong kitain? The second question is, medyo, walag mo ng director. Magkano gusto mong kitain? Pag nag-negosyo ako, mare, gusto kong kumita ng mga 50,000 pesos. Papasakay mo yan. Papasakay mo yan. Kung kumikita ka kunwari ng 50,000 pesos, anong gagawin mo sa pera? Papadalo ko sa Pilipinas. Kunyari OFW. Hayaan mo muna siya maging emotional. Ha? Ang tip is, dapat ang maging prospect mo ay maging emotional. Ibig sabihin, may nararamdamang happiness. Hayaan mo siya mag-imagine. So, anong gagawin niyo po pag nagkameron po kayo ng 50,000 monthly? Syempre, makakaipon ako. Anong gagawin niyo po pag nakakaipon? Diba? Uwi na ako sa Pilipinas for good. Di po ba masaya kayo pag kasama niyo yung pamilya, kasama niyo palagi, araw-araw? Yes, kasama ako. Kailangan maging involved siya emotionally. Pa-imagine mo, magkano gusto mong kitain? Ano ang feeling pag kumikita ka na ng ganyan part-time? O OFW. Ano po kaya, kabayan, ano ang feeling kung nababayaran mo na yung utang mo tapos nakakapag-savings ka na o kumikita ako. Nasa Pilipinas naman. Kumikita kayo dito bilang empleyado na 25,000. Ano kaya ang feeling kung kumikita ka na sabi mo 50,000? Anong bibili mo? Bibili ako agad ng iPhone. Tapos gusto magkakape-kape ako. Masaya. Kailangan niya maramdaman. Hayaan mo siya mag-imagine. Hayaan mo maging emotional by feeling the happiness. Tony, bakit? Pakita ko mamaya. Ma'am, nakita niyo ba na ito yung solusyon sa problema mo? Kasi pag i-involve mo kasi yung emotion niya. Sa simula kasi, sasali. Ganito, alam mo kung bakit? Ganito kasi, sa simula, gusto mo meron ng extra income. Kaya lang sa bandang dulo, ayaw nang sumali kasi wala siyang pampuhunan. Ma'am, nakita niyo po ba na yung negosyong present namin sa inyo ay isang solusyon sa problema niyo na gusto niyo magkamay extra income? OFW, sawan-sawa na sa pagiging OFW, gusto nang umuwi sa Pilipinas for good. Yun ang problema niya. Presentahan mo. Walang pera, hindi kayang gawa ng paraan. Lahat ng sinasabi mo, may dahilan. Isa lang ang tanong, ma'am, di ba gusto niyo nang umuwi sa Pilipinas for good? Nakita niyo po ba na itong negosyo na ito, pag kumikita kayo, nakita niyo po ba na yung negosyo na ito ay solusyon sa problema? Pag hindi niya nakita ang solusyon, medyo kulang ang presentation mo. Okay? So, ang goal, pag nag-present ka ng negosyo, ay dapat makita niya na yung negosyo o pag kumita ay isang solusyon sa problema niya. Kasi pag nakita niya na solusyon ang opportunity na pinakita mo, siya mismo ang mag-iisip ng paraan. Kaya pag hindi niya magawa ng paraan ang pampuhunan sa negosyo, ask mo, baka nakalimutan, ma'am, kala ko po gusto niyo ng extra income. Kala ko po gusto niyo ng umuwi sa Pilipinas for good. Nakita niyo po ba na pag nagkameron kayo ng kita dito, nakikita niyo po ba na solusyon ito sa problema? O sana nakita niyo po na ito yung solusyon. Na matagal mo nang gustong umuwi, makasama ang pamilya mo, pagod na kayo. Sana makita ang solusyon. May mga ganyan pa. Paano kung hindi ako kumita? Di ba? Paano kung hindi kumita? Ma'am, nung ikaw ba'y nag-a-abroad, naisip mo, natanong mo ba sarili mo na, paano kung hindi ako makaipon? Paano kung pag-abroad ko yung asawa ko ay ng babae? Naisip mo ba yon? Di ba hindi? Pero bakit pag sa negosyo, ang dami mong iniisip? Paano kung hindi ako kumita? Paano kung hindi ako makabenta?
Na ikaw ba'y nag-a-apply sa employment sa Pilipinas? Paano kung tinanong mo ba yung sarili mo, pag ako'y nagtrabaho, paano kung hindi ako makaipon? Di ba hindi ka naman nagtanong, eh bakit pag sa negosyo, ang dami mong what if? Di ba? Anong tawag doon? Negative possibilities. Kung gusto mo magnegosyo, ang iisipin mo dapat, ikaw na good closer, itatanim mo sa isipan ng prospect mo na maging, ang isipin niya ay yung positive possibilities. Paano marami kayong ma-recruit? Paano kung marami mabenta? Hindi ka good closer pag hinahayaan mo mag-entertain ng negative thought. Paano kung wala akong mabenta? Paano kung wala akong ma-recruit? Paano kung ano? Paano? Ipamukha mo, tinama ka na magaling. Dami niyo pong what if eh. Diba? Overthinking ang hindi actually fear. Overthinking ang pumapatay sa isang opportunity. O magandang caption yon sa Facebook. Ang pumapatay talaga sa opportunity is overthinking. Those are the what ifs. Gets nyo? So dapat makita ng prospect mo na ito ay solusyon. Pag wala akong pera, wala akong pera eh. Pero tanong ko, wala kang pera. Pero nakita mo ba na solusyon? Ito. Di ba? Pag hindi nakita, balik ka sa medyo for improvement. Hindi nakita niya. Hindi kayo ba yung nag-a-analyze pag hindi niyo na-close? Ito ang dahilan niya eh. Ibig sabihin, pag nag-present uli ako, dapat sasabihin ko na, ma'am, ito ang solusyon. You have to evaluate. Diba? Hindi siya yung copy-paste system. I-post mo lang ito sa Reels. I-post mo. Pwedeng kumita sa Reels. So, i-post mo. Nag-iisip din. Diba? Next. Naintindihan naman. O, try to ask. May tanong ka pa ba? O, 16 lang ito eh. Try to ask your prospect kung may tanong pa siya na hindi nasagot ng speaker. Kasi hindi siya makakapag-desisyon. Pag may tanong pa siya na left unanswered. Pag may tanong pa siya na hindi nasasagot, hindi siya makakapag-desisyon. Paano mo malalaman kung may tanong? You ask. May tanong ka pa ba? Ang danger, baka may tanong pa at itanong sa hindi nakapakinig o itanong sa asawa. Diba? O itanong kay Beshi. Han, maganda kayo negosyo. Ano mo? Maganda, malaki ang kitaan. Kaya mo kumita ng milyon. Ano sabihin ng kasawa? Scam yan. Diba? Talaga? Oo. Kay Beshi, maganda kaya yung yung ganito. Ako, huwag ka maniwala dyan. Sumali na ako sa ganyan-ganyan. Hindi ako kumita. Try to ask. Ma'am, naniniwala po ba kayo na posibleng kumita kayo ng ganitong amount? Hindi agad po milyon. Kumita kayo ng 10,000. Nakikita niyo po ba na posible? Ay, oo. O di po ba? Pag nakabenta lang kayo ng dalawang Neo Burst, 10,000 agad. O di ba pag nakabenta kayo ng insurance na ganito, kikita agad kayo? Ay, oo. So sa tingin niyo, ma'am, posible? Posible. Baka kasi itanong doon sa walang alam, na ang alam lang ay 15,000 per month o 20,000 per month, tapos na ang buto-buto. Gets mo? Try to ask your prospect. May tanong ka pa po ba? Ano mga tanong mo? Screenshot mo? Tinawa ka na magaling. Ma'am, kung magnenegosyo po kayo, ano po naisip mo negosyo? Ito kasi pwede mong itanong to bago pala magsimula eh. Ma'am, kung magnenegosyo po ka, anong naisip mong negosyo? Gusto mo ba ang negosyo na maliit ang puhunan pero pwede kumita na malaki? Ma'am, actually, itong powerful question ito, pwede ito before the presentation. Ma'am, gusto nyo ba magnegosyo na maliit ang puhunan pero gusto mong kumita malaki? Ma'am, anong gusto nyo ma'am? Maliit ang puhunan o malaking puhunan? Ang sakit ng prospect? Doon ako sa maliit. Diba? Leading questions. Ganun sa abogado, i-lead mo saan kang gusto. Diba? Gusto mo ba yun, ma'am? Yung maliit ang puhunan pero pwede kumita? Gusto ko yan. Sumunod na question. Ma'am, gusto nyo ba yung OFW yung kausap mo? Ma'am, gusto nyo ba yung negosyo na part-time? Kailan ka pwede? Ang sabi ng OFW, pwede ako dyan. Pwede kahit 2 hours, 3 hours. Pwede, ma'am. Alam mo na? Number 4. Ma'am, gusto mo ba yung negosyo na gamit lang ang social media? Kausap mo ko sino? Ma'am, may social media kayo. May Facebook kayo, ma'am. Alam nyo, ma'am, kung ano yung Facebook. Nakakita na po kayo ng Facebook. Diba? Gusto mo ba na imbis na hindi mo
Post ka ng post, hindi mo pinagkakakitaan. Gusto nyo ba pagkakitaan ang Facebook o social media? Oh, yes naman, pwede ako. Oh. Number 5, ma'am, gusto mo ba yung negosyo na pag nagnegosyo ka, ano ba sabi dito? Negosyo ka, pero ano sabi nila? Putol hindi ko makita sa slide eh. Pero maganda ang epekto kasi naka-insured ka. Ang style ko kasi ganito, pakita ko na sa Project High. Ma'am, gusto nyo ba na negosyo na libre na ang insurance mo? Diba? Hindi nila alam, insurance talaga ito. Ma'am, gusto nyo ba yung negosyo na libre na ang insurance mo tapos 2 membro ng pamilya o kaibigan na ang pwedeng bigyan ng coverage na 500,000? Ay, gusto ko yan. Libre pa lang insurance. Hindi nila alam insurance talaga. Number 5. Number 6. Kung ikaw ay magnenegosyo, gusto nyo ba yung walang overhead expenses? Kasi walang papasundong tao, walang investment, ganun. Lahat na nasagot dito pag sinabing yes. In effect, you know what? With this series of questions, in effect, you are describing our business of OBI or EC. Ay, ma'am, tama-tama po kung gusto nyo po yung mga ganito. Kung yes ang sagot nyo, ma'am, ito, may pipresent po ako sa inyo ng negosyo na maliit ang puhunan. May pipresent po ako sa inyo ng negosyo na pwede ang part-time. At ipipresent ko po sa inyo ng negosyo na pwedeng gawin gamit ang Facebook. At ang magandang dito, ito yung negosyo na libre ang insurance. And number 6, ma'am, ito yung negosyo na walang overhead expenses. Mindset ba? Mindset ba? Magpipresent ka pa lang, pero puro yes na ang sagot. Gets nyo? Pag-aralan, practicein din. Number 6, napresenta mo kunwari ng EC, nag-discuss ka ng product, ng hydrogen molecular water, nag-present ka ng OBI, magandang insurance, nag-present ka ng negosyo, you try to ask your question, try to ask your prospect, ma'am, anong nagustuhan niyo, ma'am? Yung products or marketing plan? Ma'am, maganda ang products at marketing plan, ano po ang pinaka nagustuhan mo? Baka papayag na sabay. Gusto ko yung insurance. Di benta mo insurance. Gusto ko yung negosyo. Para lang alam mo ng guide. Ma'am, pero alin ang pinaka nagustuhan nyo? Ang pinaka nagustuhan ko talaga yung kumita ako at magnegosyo. Para alam mo na. Di ba? Ano yung pinaka nagustuhan mo, ma'am? Yung produkto o yung kitaan? Is it the insurance or the business? Pwede sabihin both. Pero kung papayag na, kasi I use the word here, pinaka nagustuhan. Alin ang pinaka nagustuhan mo? Yung produkto o kitaan? Nakita mo? Naimbita mo kasi gusto niyo na extra income. Pero nung napresentahan mo, gusto na yung insurance, ayaw na magnegosyo. Ma'am, kala ko ba? Di ba you ask the reason why? Ma'am, kala ko ba gusto niyo kumita? Bakit ayaw? Bakit gusto niyo na ayaw yung negosyo? Try to refresh lang. Kailangan mo i-tie up dun sa dahilan bakit siya nag-how. Di ba? Ay, gusto ko talaga yung negosyo. Ang maganda niyan, libre ng insurance. Kasi yung yung asawa ko kasi nagmumotor sa Pilipinas. Yung anak ko kasi nagtatricycle kaya gusto yung insurance. Di ba? Pero alam niyo, ma'am, breadwinner kayo. Pag ba, ma'am, nagkameron ng financial problem yung mga mahal mo sa buhay sa Pilipinas, ikaw pa rin ba ang tinatakbuhan? Yes, ako pa rin. Kaya kailangan natin magnegosyo. Okay, number 8. Pag sinabing products, alin sa products, pag sinabing business plan, discuss the business plan. Ang common question kasi dito, attorney, ang ko lang is 10,000 lang na insurance. Di ba? Paano ko ba mapipresent yung enterprise? Max International, paano mapipresent yun? Di ba? Sabihin mo lang, anong gusto nyo? Maliit na kita o malaking kita? Show the advantage. Ako, sa totoo lang, pag nagpipresent ako, hindi ko, pag pinakikita yung pares-pares, hindi ko pinapakita na parang triangle. Pag nakita kasi na parang pyramid na triangle, pinagdidiliman ng paningin, ginagawa ko parang hindi pantay. Diba? Kasi pag nakita niya may isa sa left, may isa sa right, at may pares na gano'n, triangle ito, pyramiding ito. So nagdalagay ako ng visual in such a way na hindi makikita na parang pyramid o triangle. Nakita mo? Number 10. Attorney, paano ko malalaman kung interesado? You try to ask. It's always asking the right question. Ma'am, prospect mo ha? Ma'am, 1 to 10. 10 sasali, nasaan po kayo doon? Para alam mo kung nasaan. Anything. Makinig ha, anything na more than 1 is positive. Tandaan mo. Ma'am, 1 to 10. 10 sasali na. Nasaan? Sagot ng prospect po, 11. Sobrang excitement. 11. Diba?
Padala ka na, ma'am. What if sinabi ng prospect ko na 1 to 7, 1 to 10, 10 sa Salim. Nasa 7 po ako. Anong susunod na sagot mo? O, ito ang sagot. Itong tanong. Ma'am, ano pa yung 3 points para maging 10? Maglilita niya ng denya. Kasi sumali na ako sa ganyan kasi hindi ako kumita eh. Kasi sa ganyan kasi wala na akong time. Busy ako eh. Wala ako masyadong kakilala eh. Dapat alam mo nang sagutin yun. Nasaan? Nasa Facebook account ko yung mga possible issues and concerns. Tanong ko kayo po ba ay follower ko ng Facebook account ko? Facebook page. Ang Facebook page ko po ay Attorney Drew M. Magturo Capitology. Okay, marami ako, doon po ako nagkakandak ng trainings. Okay, para makikita mo lahat ng trainings na skill, lahat ng motivation, nandun. Go and follow my page. Okay, 1 to 10, 10 sasali. Pag sinabi ng 9, 9, 8, ano po ba? Anong dahilan? Bakit 9? At anong pwede maging dahilan para maging 10? Yung sinasabi niyong 9 o 8. Doon mo malalaman na may mga tanong pala siya na left unanswered. Gets? O, kailan natin sisimulan? Sabi niya, 11 ako. Ay, 10 ako. O, try to ask. Ma'am, kailan natin sisimulan ang negosyo? Kailan tayo magpapa-insure? That's the magic word. Ma'am, kailan tayo magpapa-cover? Para may peace of mind na po kayo. Doon malalaman. Di ba? Number 10, anong senaryo? Ito, pag hindi mo natanong, pag hindi mo ito nasagot, sa simula pa lang, hindi mo nasagot, pag-iisipan ko. Anong gagawin para hindi pumasok? Ma'am, I will give you all the facts. Ito yung before the presentation, I will give you all the facts. Please be honest with me. Minsan kasi, hindi talaga interesado, tinatago lang sa katagang pag-iisipan ko. Ayaw ka lang masaktan. So, ibig sabihin, i-assure mo siya before the presentation na, ma'am, it's okay to say no, ha? Be honest with me. Pag-iisipan ko, ma'am, ano bang aspeto pa ang pag-iisipan nyo? Is it all about the insurance? Is it about the question? Ano pa pag-iisipan mo? Are you thinking about the legality? Minsan kasi yung legality, may nagtatanong sa akin sa page, Attorney, ano ang sasagot ko? Question ang legality, kung legal daw ba tayo? Ikaw ba nakameron ka ng ano doon? Ikaw ba naka-encounter na ganyan na tinatanong kung legal o hindi o question? May proof of legality daw ba? Magagaling, matinamaan na magagaling na yan. May proof of legality. At okay, naghumihingi ng proof of legality. Sinasabi ko lang sa kanya, simple lang ako ang sinasabi ko sa kanya. Sinasabi ko, ma'am, pag nag-present po ba ako ng anong tanong ko? Humingi ng proof of legitimacy, legality. Ano sinasabi ko sa kanya? Ma'am, pag nag-present po ba ako ng proof of legality, sasali na po ba kayo? Alam ba ang sagot? Hindi. Ba't ko ba mag-e-effort? Humingi ng mga registration at tinamaan na magaling din kung hindi pala sasali. Di ba? Di ba? See? Tinamaan na magaling? Madali na lang kasi magpaliwanag ng legality eh. But the question is, mag-e-effort ka ba? Pasiros ka ba sa customer service kung ano pwedeng makuha mo doon? Mag-certificate, mag-picture certificate. Isa lang tanong kayo, ma'am, pag na-prove ko ba yung proof of legality ng negosyo, sasali po ba kayo? Pag sinabing yes, go and proceed. Pag sinabing hindi, hindi pala, nagdadahilan lang, pinahirapan ka pa. Di ba? Pag-iisipan ko. Number 2, itatanong ko muna sa asawa ko, ito ang maririnig mo pag hindi mo ito na-anticipate agad sa simula pala ng presentation. Di ba? Kunyari hindi ka mo nakalimutan mo. Di ba? Nakalimutan mo, tinamaan ka na magaling. Tatanong ko muna sa asawa ko. Ma'am, alam niyo, ma'am? Ma'am, anong aspeto po ang itatanong niyo sa asawa niyo? Pero alam niyo, ma'am, sa totoo lang, marami na natanong po sa asawa niya, hindi pa nakabalik. Ma'am, gusto niyo, ma'am, itatanong niyo kung sasali kayo, presentahan ko muna po yung asawa niyo para maliwanagan sa negosyo.
Para maliwanagan po sa negosyo. Ma'am, yung totoo, be honest with you, ma'am. Is it the ability to decide or wala po kayong puhunan? Kagano'n pa ako, wala po kayo po. Tayo-tayo lang, ma'am. Ma'am, wala kayong pera, no? Minsan, kailangan mo mag-ano. Kaya lang, hindi nakaka-offend. Kasi bakit? Pabiro ka lang kasi. Sa totoo lang, wala akong pera eh. Yun! 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 Wala palang pera. Sinama ka na magaling. Ay, Diyos ko. O, tanong, pag walang pera, ano ang sagot uli? Ano ang sagot? Ma'am, nakita niyo po ba ang solusyon? Ang negosyo sa matagal niyo ng problema na pera? Pag walang pera at hindi magawa ng paraan ng prospect mo, hindi niya nakita. Listen to me. Pag nagawan, pag, hindi kayang gawa ng paraan na walang pera ng prospect mo, hindi niya nakita ang kapalit na naghihintay sa kanya pag nagnegosyo siya. Hindi mo na ibakita ang kapalit. Parang ganito eh, ma'am, 10,000 mo, bili ko ng choknat. 3 choknat. Tingin nyo, ma'am, worth it ba yung magagawa mo yung 10,000, ma'am? Pag nagawa nyo ng paraan, bibigyan kita ng 3 choknat. Ibigay mo sa akin 10,000, choknat. Gawa ng paraan, hindi. Kasi ang liit lang naman ang value ng kapalit eh. Ma'am, sa 10,000, kumita sa loob ng 2 taon ng milyon. O makakabili ka ng kotse, makakauwi ka sa Pilipinas for good. Ipinakita mo, in-enlarge mo yung kapalit. Ma'am, magagawa mo ng paraan sa 10,000. Ang magagawa ko kasi bakit nakita niya yung kapalit. Ibig sabihin, pag hindi nagawa ng paraan ng 10,000, hindi mo na ipakita ang kapalit. You emphasize the kapalit. Gets nyo? I hope nakuha nyo, ha? O, di ba? Nakuha nyo. Wala akong pera, mag-iipon muna. O yan, isang mga tinamaan na magaling, mag-iipon. Ma'am, paano ka makakaipon ay wala po kayong pera? Gusto nyo po ba, ma'am, turuan ko kayo kung ano ang solusyon? Mangutang. Alam nyo, ma'am, sa totoo lang, tapos tamahan mo ng number 13, motivation. Alam nyo, ma'am, ang dami naman dito ng walang pera. Nagsimula po ng walang pera, pero alam nyo, ma'am, nung nakita nila na ito yung solusyon, nagawan po nila ng paraan, ma'am. Ilang Pasko pa ba, ma'am, ang sasapit na wala kayo sa bahay? Gusto niyo po, ma'am, na hindi para kayo araw-araw na pag may deadline ng mga bayarin, hindi mapakali ang tumbong nyo? Hindi mo alam kung saan bubunutin. Gusto mo, ma'am, ng ganun, buwan-buwan ang mangyayari yun? The rest of your lives, mama? Medyo magdadrama ka ng konti. Pag napaiyak mo ang prospect mo, naging emotional. Kailangan ang goal ay maging emotional ang prospect. Kasi pag naging emotional ang tao, nagiging weak. At ang nagdidesisyon sa kanya ay ang kanyang emotion. Huwag mong papayagan na ang prospect mo ay magdesisyon based sa logic. Dapat magdidesisyon siya based sa emotion. Gets? Tinama ka na magaling. Ulit-ulitin mo ito at ka ulit next month. So, di ba? Para okay lang ba? Turuan kita. Yung benta, utang, sangla. Alin dyan ang napili mo? Pag sinabing benta, ano ibibenta mo? Yung motor. Talaga, very good. Yung motor ng kapitbahay ko, wag ganon. Karnaping yun. Tinapakan naman. Attorney, mangungutang ako. Okay, pwede ba malaman kung ilang tao ang uutangan? Mga 2. Sige nga, anong pangalan ng 2 na yon? Si Pedro at si Juan. Pag sinabing basta mangungutang ako, ilang tao nga to test kung if really interested. Kulang ang pera, anong gagawin mo? Sige, attorney, itong 10,000 eh. 10,000 yung insurance natin eh. Pwede, kaya lang 5,000 lang. Ang sabihin mo, sige ha, mag-ipon ka ha para makaipon ka ng 10. So 5,000 na lang, ipunin mo. Hindi, you don't have to, you get the money. Sige, itago mo sa akin for safekeeping yung 5,000. Mag-ipon ka. Kailangan makuha mo yung 5,000 kasi pag hindi mo nakuha, yung tinamaan ka ng magaling, hindi naman makakaipon yung mababawasan. At doon napapasok yung sell the BPS SL. Alam mo ito? Sell vision. Ano ba naghihintay sa kanya pag nagawa ng paraan? Ano ba naghihintay sa prospect mo pag nag-negotiate kumita? You sell the vision, you sell the future. Diba?
PS, you sell the problem that you have solved. Alam mo ako, abogado, dati akong busy tao, wala akong oras sa pamilya, wala akong oras sa sarili ko. Pero nang ginawa ko yung negosyo, nagkameron ako ng oras sa sarili ko, nagkameron ako ng maraming oras sa pamilya ko at hindi na ako busy. Isa kang OFW. Pag nagawa mo ito, di ba? Yung isa o dalawang jobs mo, isa na lang. Di ba? Makakabayad ka sa utang. Di ba? Makakauwi ka sa Pilipinas for good. Mabibigay mo ang gusto ng iyong mga anak. Problem that you have solved. Ano bang problema? Kaya ano ba ang problema ng prospect mo? Kailangan malaman mo ang problema. SL. Ano ba yung SL? Problem, vision, problem that you have solved. And sell your what? Lifestyle. Tama ba yung SNL? Ha? SL. Lifestyle. Ano ba yung naghihintay sa inyo? Isa patikim ko ano naghihintay na future. So yun ang ibibenta mo all throughout. Aside from the product. Ha? Last and final push for motivation. O, dapat may baong ka motivation. Paano ka, ano ang di kahon mo motivate? Anong kahon mo paano mag-motivate? Paano ka nag-motivate? Alam mo po, ang nanay ko po dating OFW. Lumaki po ako, 6 na buwan pa lang po ako, iniwan po ako. Ito true story, ito tinamakan na magaling, hindi ito ipento. Ang nanay ko po kasi OFW noong 1970. Hindi pa siya ang mga pioneering. Yung nanay ko ang pioneering ng OFW. Hindi, wala pa ang word na OFW, nasa abroad na yung nanay ko. Doon nagtatrabaho sa hospital sa Germany. Oh, Guten Morgen, Guten Tag. Di ba? Anak ko, 6 months umalis yung nanay ko. 6 months umalis yung nanay ko, bumalik, 6 years old na ako. Sino nagpalaki sa akin? Tita ko. So akala ko, ang magulang ko, ang nanay ko, yung tita ko. Kaya pag lumalapit yung nanay ko, tinutulak ko siya. O, sabi ng nanay ko, alam mo, masakit sa kalooban yung, masakit sa dibdib, yung tinutulak mo ako, hindi mo ko kinikilala ang nanay. Masakit. Ma'am, hindi ako nakaka-relate sa mga OFW, pero nakaka-relate po ako sa mga anak ng OFW. Kaya daalan nyo, ma'am, pag nag-abroad po kayo, dapat may timetable po kayo. Kunyari, 5 years na, huling 5 years na lang ang pagiging OFW nyo. Maraming OFW, ma'am, nagtatagal po, nagiging lifetime ang pag-abroad dahil wala pong financial planning. Kaya nga, ma'am, ang maganda po dito sa community, nagtuturo po kami ng financial planning and financial literacy kung saan dapat gagastusin. Alam nyo, ma'am, maraming OFW nagtatagal kasi nalaman ko, ma'am, nagbabayad pala ng utang ng kapatid. Nagbibigay pa sa anak na may asawa. Ma'am, tama naman, hindi mo matiis, pero mali na po yun. At dyan po nagsisimula ang paikot-ikot at habang buhay na karir ng isang OFW. Marami na rin po, alam nyo, maraming OFW, ma'am, hiwalay na sa asawa, umalis para sa pamilya. Pero after 2 years, 3 years, wala na po yung pamilya kasi hiwalay na. Nakabilang bahay na po yung lalaki. Umalis po, 2 ang anak. Pagbalik po, 3 na. O, tinamaan na magaling. Nasa lisihan ni kumpare. Mga bagay-bagay na ayoko po namin kayo magtagal kasi alam ko naman po napipilitan lang kayo kasi wala kayong nakita ng opportunity sa Pilipinas. Ma'am, mahal namin ang mga OFW. So, di ba? Ganun-ganun ka pa. Di ba? Yung kausap mo naman, emotional. Mga OFW naman, mahilig magkwento ng problema. Tanggapin mo ang problema ng OFW. Yun yung last and final motivation is final push. Di ba? I hope may marirealize yung OFW dyan. Kaya lang kung gaano niya makita na solusyon ang pinakita mo, magagawa niya ng paraan yung pera. Okay? 5 reasons bakit hindi mo nako-close. Attorney, ang galing ko. Bakit pa hindi nako-close, attorney? Number 5. Number 1. No need o low need. Hindi niya masyadong kailangan. Hindi mo napakita na kailangan niya. Di ba? Yung insurance. Sinabi mo niya, may insurance na kasi ako eh. Di ba? Hindi ka naman magaling na closer. Hindi mo natanong. Yung insurance pala sinasabi niya, life insurance. Ay ma'am, iba ba yung life insurance at health insurance? Ito ma'am ay accident insurance. Ma'am, kahit po kayo ay may accident insurance na, ma'am, ay yung miyembro ng pamilya niyo po sa Pilipinas, covered na ng accident insurance. Kasi ma'am, pag sila ma'am na-aksidente, ma'am, sa iyo rin hihingi. Ito ma'am, financial protection. Kailangan niya mga ilangan. Ganun ba? Kung hindi siya magawa ng paraan, hindi mo nabigyan ng no need o low need. Number 2, no urgency. Ma'am, alam niyo ma'am? Marami. Takutin mo na. Ang insurance is all about fear, selling fear. Ma'am, alam niyo ma'am? 1 linggo lang ma'am. Sabi niya, pag-isipan ko 1 linggo, yung kausap ko, naputulan ng daliri sa trabaho. Di ba ma'am? Ma'am, kailangan niyo nang gawa ng paraan to ma'am.
Diba? Yung ginagawa naman ng iba, ma'am, may idudugtong ako sa iyo, sumali ka na. Ma'am, may promo ako, ma'am. Pag kumuha kayo ng insurance ngayon, ma'am, may isang libreng Barley Glow. Lugi ka ba? May promo po ako. At ma'am, yung dalawang, ma'am, pag kumuha kayo ng 10,000, kayo, insurance, may dalawa kang libre. Magdadagdag ako, ma'am, isa. 3 na ang bibigyan ko libre. Dami mo pera, tinama ka na magaling. May dami ka sobra-sobra eh. Bigyan mo na, ma'am, yung promo ko, ma'am. Mag-e-end na po 3 days from now. Bigyan mo ng promo period. Kasi walang promo period, haya-haya mo. So bakit hindi mo nako-close? Wala kang urgency. And for you to create urgency, may promo. 'Di ba? May pananakot, tinamaan ka na magaling. Gets mo? Okay. Grabe, ganda ng topic. Ha? Mamaya, pumunta po kayo sa Facebook account ko, mag-comment kayo kung ano natutunan ko. Ang Facebook account ko ay Drew M. Magturo. I-comment mo dyan kung ano yung natutunan mo. Kung nagandahan ka sa topic, doon ka mag-comment, tinamaan ka na magaling. It feels good to reconfirm na may natutunan kayo. Tinamaan kayo ng babaha ng pain. Sana nga bumaha ng pain. No urgency. Bakit hindi mo na-close? Hindi ka nag-create ng urgency. Kailangan niya mag-desisyon at kumuha agad ng accident insurance. Number 3, no desire. Hindi mo na-create yung desire. Bakit ka bumibili ng cellphone? Kailangan mo ba? May cellphone ka na isa eh. Maganda na yung cellphone mo. Bakit ka nag-upgrade? Kasi gusto mo. Hindi mo kailangan. Gusto mo. Tama? Kailangan magkameron ng gusto. Kailangan na mag-cover agad siya ng insurance. No desire. Kaya ayaw niya, hindi mo na pa gusto. Number 4, no money. Bakit mo ba kinakausap yung no money? Wala pang bili eh. Diba? To be honest, medyo may discriminating ka. May discriminating taste ka. Sa Ayala Mall, pag naglakad ka, may mga nagbebenta ng condominium unit doon. Bago ka bigyan ng mamahalin nilang flyers, titingnan ka muna mula ulo hanggang paa. Sinasize up ka muna. Hinuhusgahan ka muna kung may pambili ka ng condominium. Pag nakita nila na gusgusin ka, hindi ka bibigyan ng flyer. Ibig sabihin, napi-pre-qualify nila. Ganon din sa negosyo. Diba? Maghahanap ka ng VIP, wala namang pera kinakausap mo. Nakita mo, tabi-tabi po, construction worker. Tabi-tabi po, naghahanap ng trabaho, ipapasok mo yung negosyo. Diba? Yung parang, pagbenta ka ng insurance sa taong may pera. Kasi ang taong walang pera, may mga problema sa solusyon na binibigay mo. Ma'am, alam nyo, kailangan, ganito ang gawin nyo, ma'am. Gusto ko, kaya lang. Di ba, pinakausap akong ganyan eh. Di ba, ang daming dahilan. Kahit mapapagod ka, madidrain ang energy mo sa kamomotivate. Gusto bang ganun? So, anong gagawin mo? Hanapin mo may pera. Mag-o-offer ka ng negosyo eh. Siyempre, alam mo may pera. Kaya it's a big mistake. Pag tinanong ko, kamusta naman yung presentation mo? Attorney, walang pera eh. Isa kang malaking kabungulan. Kung alam mo palang walang pera, bakit ka nagpipresent? Bakit ka magbibenta ng insurance sa taong walang pera? Ibig sabihin, hanapin mo naman yung tao. Meron kang Gucci bag na original. Saan mo binibenta? Nandun ka sa Divisoria sa Quiapo. Paano mo bibenta yung original mong Gucci bag na branded sa lokasyon o lugar na walang pera? Medyo ano rin eh. Di ba? Ikaw din kasi kaya ka wala kang pain. Hindi ka rin kasi nakatututo. Hindi naman pala magaling. Panliman dahilan bakit hindi nako-close. Walang tiwala. Ayan, walang tiwala sa'yo. Magaling. Yan. Walang tiwala sa'yo. Hindi sasali. So anong gagawin mo para mag-build ng trust? Check your Facebook post. Nakaka-add ba ng tiwala yung Facebook post mo? Diba? Maganda ba ang forma mo? Diba? Diba? Puro ka ba? Pang negosyo ba yung pinopost mo? Not necessarily the products, not necessarily the benefits. Pang negosyo ba? May tiwala ba siya sa'yo? Diba? You post the screenshot, pwede mo i-post, attended the training of Attorney Drew M. Magturo. Diba? Ang dami ko na naman natutunan. Anong epekto sa mga prospect mo na Facebook friends mo? In effect, you're studying the business. Okay pala. Libre pala ang mga teaching. Pwede pala ako sumali dyan. Pag sumali ako dyan, may mga nagtitraining pala. Kahit pala walang alam. Yun ang subliminal messaging na pinopost mo. Kaya nga, diba? Gets mo? Gets mo. If you share my post, what is the effect? May abogado kang kasama sa negosyo. That's the effect. Diba? Kinopya mo yung post ko. Maganda yung post mo ngayon.
Pero iba ang epekto i-share mo kasi may kasangga kang abogado. Ito naman ka naman. It's a style. Di ba? Hindi mo pa ba alam yun? You can share my post in my Facebook page. You can share my personal account, personal post. Kasi ganun yun eh. Gagamitin mo ako eh. Nagpapagamit ka ako. Naman ka na magaling. O posibleng walang tiwala sa negosyo. Sumali na siya sa ganitong, kaya ayaw sumali, kaya hindi siya makasali, kaya hindi mo na-close, kasi sumali na siya, na-scam siya. So anong gusto mo? Kailangan ma-assure mo siya. Na hindi ito sumali siya, nagsara yung kumpanya. You have to assure that stable ang company. You have to assure, meron siya ng tiwala. May tiwala sa kumpanya. May tiwala siya sa produkto. May tiwala sa iyo. Alam mo ang problema niya? Wala siyang tiwala sa sarili niya na kaya niyang magtagumpay. So may tiwala sa lahat, wala siyang tiwala sa sarili. May self-doubt. May limiting belief. So anong gagawin mo sa kanya? You assure them. You assure your prospect na kaya mo rin ito. How? By sending testimonies na naging successful na kapareho niya. High school graduate, estudyante. You send the successful testimonies ng mga estudyante. Hindi yung estudyante, ang pinadala mo, success story ni attorney. Di lalo ng negative. Kaya naman naging successful yan eh. Attorney yan eh. So may proper matching. OFW yung prospect mo, may duda kung kaya niya, o busy siya. Di magpadala ka ng successful na mga OFW na ginagawa ang negosyo part-time, o mga OFW na naging successful. Proper matching. So bakit hindi nako-close? No trust. As a good closer, you should create trust during the closing. As a good closer, dapat makapag-create ka ng desire. As a good closer, dapat makita mo ang kapalit kahit na wala siyang pera. As a good closer, kaya mo niyang magpa-pay-in, kaya niyang bumili ng insurance, okay? Kasi nakita niya, may tiwala siya sa iyo. Kita mo? Na may desire. Okay? The end na tayo. Tinamata na. May natutunan pa. Paano ba isi-share ito? May natutunan ba? Mahal na mga project ha? May natutunan ka ba? Mag-comment ka nga dyan. So, it's the art of closing the sale. It's asking the right question. Okay? Inuulit-ulit. For example, paano natututo? Pwede kang kumausap ng kausap. Pwede kang humanap ng katim mo at ikaw ang magtanong o siya minsan, ikaw muna ang magtanong doon sa mga 16 guide question o minsan after that, siya muna ang magtanong paano mo sasagutin, magdadahilan siya. Role-playing ba? Closing is a skill, isang kasanayan na dapat gawin mo pa ulit-ulit para maging sanay ka. Gets mo? Pag hindi mo na, nabulol ka, it's okay. 16 guide questions. Not necessarily verbatim. Lahat. Pwedeng 10 lang doon o 12 lang doon. You feel, you choose. Walang tama at mali. Suggestion lang ang art of closing the sale. Hanggang sa muli, ito si Attorney Drew na nagsasabing ang buhay ay parang kape, minsan mapait, minsan matamis. Hindi yon ang sasabihin ko. Actually, ang closing ko, akala ko nung bata pa ako ang pinakamagandang trabaho sa buong mundo maging abogado. Mali pala ako. Ang pinakamagandang trabaho pala sa buong mundo ay yung trabaho na kaya mong baguhin ang buhay ng ibang tao. Dito sa Empowered Consumerism, Alliance in Motion Global, and Orbis Pictus International, ipinagmamalaki ko na magkakasama tayo sa pinakamagandang trabaho. Yun ang trabaho na kaya mong baguhin ang buhay ng ibang tao. Thank you very much, Project High. Back to you, Coach Yusil. All right. Thank you so much, Attorney Drew, Mentor Attorney Drew. Ayan, so sobrang siksik liglig, umaapaw ang
Knowledge and of course, sabi nga, kasanayan. Yan, guys. So from that word itself, wag lang nating intindihin, 'di ba? Talaga pong sanayin. Ayan, i-apply yung ating natutunan for tonight and of course, matutong magtanong, 'di ba? Ng tamang tanong. At the same time, marunong din dapat tayong magsagot, 'di ba? Sa mga tanong na ibabato din sa atin. So kung kayo po ay nakinig, nag-notes, okay, at talaga pong inabsorb lahat ng mga naituro ng ating Attorney Drew magturo, di ba? So alam ko pong lahat ng counter po natin, 'di ba, na questions and of course, lahat ng mga prospects, clients na mga kausap po natin is talaga pong magkakaroon tayo ng successful na closed deal. Ayan. So of course, sa lahat po ng mga naandito, thank you very much and congratulations po sa lahat ng mga nag-stick up until the very end. So let us acknowledge of course our very own mentor Drew, Attorney Drew, magturo sa kanyang napakagaling, napaka-concise na explanation. So let us express our gratitude to our mentor. Thank you so much po, Mentor Attorney Drew. And of course, request na lang din po ng photo before we end this. And sa lahat po ng mga naandito, we do have a quick announcement at the very end. So please stay. Ayan. So of course, congratulations once again to everyone. So I believe, ayan, meron na din po tayong mga i-announce for before we end this Zoom event. So to our tech please, ayan, may I request our announcement? Ayan. So of course, sa lahat po ng part ng Project High community, ayan, sa lahat ng mga gusto, 'di ba, na talaga pong ma-experience kung ano ba talaga ang kasiyahan, 'di ba, na naibibigay ng ating Project High community kapag dating po sa pagpa-party, 'di ba, pagdating po sa talagang event na sinasabi, 'di ba? So ito ang ating one of the most awaited event of our community, the Money Festival. So please do get your tickets now because I do believe na very limited na lang din po ang numbers ng tickets po natin. So please do contact your mentors, okay, your sponsors para po at least, 'di ba, makasabay po tayo sa mga mabubunot. Ayan, because I do believe we have extravagant prices dito po sa ating event for this Money Festival. Ayan. So please, okay, ito po ay nalalapit na sa April, 'di ba? So talagang paunahan na lang po tayo na makapag-grab po ng tickets. Ayan. So I believe that is it. Okay? All right. So, Mentor Attorney Drew, ayan, pwede po tayo mag-take po ng picture as our photo op as we close this event. Ayan. Kung available po si Mentor Drew, ayan. Okay. Alright, so I think, ayan, we are all good now. Alright. I'm Okay, just alright. sige po. Ayan. Ay, magaling. Okay. Sige po. Dali muna yung atin ngayon. Ayusin natin yan. Alright. Okay. Thank you very much, Mentor. Sige po. On a count of 3 sa ating tech. 1. Okay. 1, 2, 3. Alright. Thank you so much, Mentor. Alright. Thank Of you. course. Yes po. Alright. So once again, thank you so much, Project High community. And of course, sa lahat po ng mga naandito, please do apply. Lahat ng mga natutunan. And of course, once again, see you on top. Once again, this is Coach Rosilzi saying happy changing lives and good night. Thank you po.